Medyo matagal na rin po ako naging driver at nagkalisensya po ako. That was 1998. So till now, hindi lang ako nakakapag-drive pag andito ako sa ibang bansa. Pero sa mga nangyayari sa akin bilang isang driver ay maraming nangyaring mga aksidente. Ako man ang naka-aksidente o yung aking nasa harap o nasa likuran. Ibig sabihin, ang pagmamaneho sa kalsada ay may kasamang ingat po ito at yung aksidente hindi natin maiiwasan. Pero alam niyo po, sa mga viral na napapanood ko po sa balita ay nagkaroon po ako ng isang pag-worry dahil sa mga bagay na lalo na po ngayon yung nag-viral ng mga pulis, hindi lang isa, marami pa, o maging hindi sila armado o hindi sila mga pulis o may kapangyarihan. Yung iba retirado pero meron silang mga baril. At ito ang nagiging dahilan upang magkaroon ng tensyon sa pagitan ng may mga aksidente. At iba po ang nagagawa nung mayroon kang dalang baril. Lalo na po nitong latest na viral na isang retired na pulis at saka isang siklista. So, kaya po, sa ganitong diwa ay kailangan ay mayroon tayong disiplina bilang isang driver. So, kaya dito, learn how to discipline yourself. Paano natin ba madidisiplina ang ating mga sarili? Doon sa mga driver, alam niyo po, ang kalsada ay maraming iba't ibang ugat na pagmumulan ng hindi maganda at lalong higit patutuhan ito, alitan. Kaya pag alis mo pa lang sa bahay ay dalang-dala mo na ang iyong pasensya at ang iyong disiplina bilang isang driver. Hindi po ba inaaral naman po natin yan sa LTO bago tayo kumuha o ba nagre-renew tayo sa driver license natin, ay kailangan talaga ay yung temper natin ay laging dala at mataas ang temper natin sa pagiging isang mahinahon. So meron pong 10 healthy discipline strategy po dito na ibinigay po ni AAP. Ayan po, sila po ang may gawa nito. Gusto ko lang po i-share sa inyo dahil sa mga viral na nangyari na ito ay baka mamaya minsan yung aking mga anak, ang mga anak ko po, na mga nagdadrive na rin po sila ng 4 wheels, ay para sa kanila rin po ito. Si JM, shoutout sa iyo JM, at si M Dan, shoutout sa iyo. At lahat dun sa mga nagdadrive pa, hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Mga OFW, kung ito ang trabaho po ninyo, isa kayong driver, kailangan po dalhin po natin ang mga disiplina po natin. Number 1 ay kailangan maging malumanay ka. Kung andun sa insidente, malumanay sa pagsasalita. At hindi nakukuha sa baril ang isang sitwasyon o isang resulta na may kabubuti. Huwag po agad tayong ipakita ang baril kung meron ka mang baril. Makipag-usap ng diplomasya. Malumanay, number 1 yon. Pangalawa, ay kailangan mayroon kayong limitasyon. May takda kayong limitasyon kung ano nangyari. Pag-usapan ng mabuti para hindi na humantong doon sa ano pa man. Huwag mag-trigger ng pagiging galit ang bawat isa. Kung hindi ang isipin po natin lagi ay yung number 1 na sinabi, diplomasya, malumanay sa pagsasalita. Pangatlo, magbigay ng kakahinatnan. Ibig sabihin, magkaayos kayo doon pa lang. Huwag nang tumawag ng pulis. Huwag nang kung ano pa man. At kung ang mga damage, lalong higit, ang mga simpleng damage lang, dahil ako po, na-experience ko, talagang minsan bangga po ako ng isang motorsiklo na big bike. Grabe yung nangyari sa sasakyan ko, pero ando pa rin yung kahinahunan ko. At although nasira din ang sasakyan niya, ang kanyang motor,
kumbaga dinala namin sa mas maayos na usapan. O siyempre, nag-share din ako na dapat hindi dahil siya ang may kasalanan, pero hindi naman ito aminin nung isa na siya din ang may kasalanan. Pero kaya ngayon nagkaroon kami ng magandang kakahinatnan, no? Pang-apat, pakinggan mo sila, magsalita muna sila. Yung na-aksidente, magsalita muna sila, hingin mo at pakinggan mo ang kanilang rason. Oh. So kaya ibig sabihin, malaking bagay yon, yung makikinig ka. Huwag niyo sasabayan ng pakipag-usap, hindi kayo magkakaintindihan, walang resolba na mangyayari doon. Yun po yung pang-apat. Pang-lima, bigyan mo sila ng atensyon. So kung malaya sila nakapagsalita at kung ano man ang nais po nila, ay hayaan mo lang sila magsalita upang mas mayroong patutunguhan ito kaysa dun sa na binabanggit ko nga na kayo lahat ang magsasalita, then nagsasalita rin yung isang panig. Walang maidudulot na mabuti ito. Pang-anim, pang-pito, alamin kung kailan hindi sasagutin. Minsan, may mga lumalayo na sa punto na dun sa pangyayari na sa insidente, ay huwag kayong mag-react. Hayaan nyo at pilitin yung ibalik ulit doon sa magandang usapan po ninyo at ibalik doon sa reconciliation at ikabubuti. Huwag nang pumunta pa at huwag nang dalhin pa kung mapunta pa ng mga tinatawag na kortehan o kaya tinatawag na ito ay demandahan, ay hindi na po maganda yung mga ganon. So kaya pang-walo ay maging handa sa gulo. So pag dumating na yung insidente na doon sa kalsada mismo at inyong mga sasakyan, sigurado meron pong trouble ito. Maging handa ka doon. Maging handa ka sa lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin makikipagrambulan ka. Kung hindi, nasa isip mo na gulo ito, sigurado. Ganyan din po ako pagka bababa ako ng sasakyan, pero siyempre dala mo yung ugali mo na magiging malumanay ka, talagang kailangan mo yon. Pero nakahanda ka doon. Minsan niya doon niya sa viral na hindi ba nagkasapa nga ng baril yung pulis, so doon sa siklista, so kung ano na sinasabi niya. So kaya maging handa ka doon. At yung iba, hindi lang magkakasa. Hindi ba nakikita natin talagang binabaril pa nila yung nagkasala na halos hindi naman nakapagsalita na dahil lang doon sa ang ginawa niyang batas ngayon, ang ginawa na niyang paraan ay yung kanyang dalang armas. Nakakalungkot po ito at panawagan ko rin sa mga otoridad kung sino man ang nasa kapangyarihan, ay huwag po natin gamitin yung ating mga baril. Hindi po yan ang solusyon sa anumang nangyari. Kung hindi, ang the best pa rin po dyan yun, pagdiplomasya. Kayo po ang huwaran po namin, mga police officer. Saludo po kami sa inyo sa pag-protect po ninyo sa amin. Pero dapat kayo po ang modelo namin sa amin buhay at kayo po ang aming peacemaker. Kaya sana so marami naman po mga kapulisan natin na tama naman yung kanilang mga ginagawa na pagiging mas maamo sa kalsada. Kaya saludo po ako sa iba, pero doon po sa iba na ginagamit po nila ang kanilang mga armas bilang isang batas, sana po ay kilalanin natin ng Diyos na may likha ng lahat ng bagay. So yun po yung pang-walo, pang-siyam, i-redirect po ang masamang ugali. Minsan, bonsai, kahit din sa atin, nagkakaroon tayo ng yung masamang ugali po natin, yung hindi natin talaga mapigilan yung talagang bugso ng ating damdamin sa nangyari, lalo ng higit kung ang sasakyan mo ay bagong labas at ito po ay hinuhulugan. Talagang malaki ang damage. Mabuti na lang kung sasakyan ang nagka-problema, lalo na kung ang aksidente na ito ay merong na ospital o baka merong pang nawala ng buhay, siguro po mas iba po ang ating pong pakiramdam doon. Kaya kinakailangan po talaga hawakan po natin yung ating ugali. Tayo po magkokontrol nito. At sabi ko nga po, diplomasya pa rin. Pang-apat, call out to time out. So sa ganung pagkakataon, i-break na po natin
direct to the point na po tayo sa dapat na pag-usapan. Huwag nang mas marami pang paligoy-ligoy upang ma-resolve ito, dalhin tayo doon sa tama. So, sabi nga sa Bible, Proverbs 10:17, ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkalikaw. Mga kapatid, pag nakinig tayo, kung ano man ang insidente, both sides sa atin, makinig tayo sa ikakaayos. Ito ang sabi ng Panginoon, ito ay may daan ng buhay. Ngunit, kung ayaw sumunod o ayaw kang makinig doon sa ikaayos ng inyong problema, in that time, ay tungo ito sa pagkaligaw. Walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Dapat dala po natin ito bilang isang driver ka. Kailangan, number 1 po nating dala-dala, pray to God. Ilayo ka sa anumang kapahamakan. Yung nasa bumad mo, nasa sasakyan, nasa likod, nasa sasakyan, o kahit nakahinto ka, mga paparating na sasakyan sa iyo, idinadalangin sa Panginoon Diyos yan. Dahil na aksidente, control ng Panginoon. Hindi po natin ito control. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal Espiritu Santo. Amen at amen.